Hallelujah! Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin ng Panginoon. Oh, ano pala? Umaga pala. Bakit gabi ang sabi ko? Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Parang kanina pinagmamastan ko yung notebook ko. Sabi ko parang pag nakabarong ako din sa bagay, dapat makalaptap na Sabi ko, purihin ng Panginoon. Talagang salamat sa kabutihan ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Akala ko hindi kayo nakikinig. Nakikinig pala kayo lahat. Kaya salamat sa Panginoon dahil alam ko ang Panginoon. Napakatalino, diba? Talino ang anak niya. Kaya salamat sa Panginoon dahil salamat sa Lord. Ayaw muna yung manalangin. Father God, salamat Panginoon sa umaga ito. Father God, Panginoon mo sa lugar nito. Naligtas, Panginoon, ingatan mga bawat isa. Dalangin ko, Lord, pagkalupan mo kami ng katalinuhan upang maunawaan namin, Panginoon, yung ibabahagi sa umaga ito, Father God. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa at ang Panginoon, binangin ko bukan. Tulungan mo ako, Panginoon, na iti maibahagi ay lang sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, salamat po, Ama, at dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Ang pagkat po ng ating pag-aaralan, ang tunay at hindi tunay, pure gold at fake gold. Purihin ang Panginoon. Alam natin kung saan tayo dito nalalagay. Salamat sa Panginoon. At yan ay ang tunay at hindi tunay. Pure at... Alin ang gusto niyo dyan? Yung pure. Kasi pag yung gold niya pero fake naman, hindi rin pakikinabangan, no? Hindi matanla. Oo, masanla. Alala ko tuloy yun. Isang tao sabi sa akin, panahon daw nung nahirap sila, dinala niya sa pawn shop yung kanyang relo, hindi naman tinanggap. Kasi hindi nga, hindi naman gold plated lang. Salamat sa Panginoon. Sabi nga dito, pag pinatakan mo ng acid, saka mo malalaman kung gold o fake. Pag pinatakan ng acid yung gold, malalaman mo yan kung gold. Kasi pag hindi yan gold, mangingitim yan. Pag alam mo kayo, Felix, kasi alam ko marunong ka sa gold din. Pero pinatakan mo yun. Sa atin ba, yung acid na ba ang naipatak ng Panginoon sa atin? Sino yung mga napatakan ng acid? Yan? Ano ba yung nakita mo? Kasi pag nangitim yun, alam mo na kung ano yung tunay na lalabas doon. Kung ano yung lalabas talaga, yun yung tunay. Pero lahat dito kasi kumikintaw eh. Hindi mo ha? Okay na Panginoon. Salamat sa Panginoon. Alam ko, lahat tayo ay pure. Kung hindi pa man pure, pero dinagay tayo ng Panginoon, dinaayos tayo ng Panginoon para tayo maging pure. Kasi alam ko, ang dami ng acid. Marami nang napatakan ng acid sa atin. At nagpatuloy sa Panginoon. Patuloy na ang Panginoon ang itinataas. Kaya alam ko na tayo po ay mga pure. No? Pinatikintab tayo ng Panginoon. Inaayos tayo ng Panginoon. Ang sabi po sa Exodo, ito po yung kumisa dito malalaman kung medyo hindi pa gold. Sabi po sa Exodo chapter 16 verse 6 hanggang 8. Sabi niya rito, pagkatapos ng pagkikipag-usap nila kay Yahweh, sinabi ni Moises at Aaron sa mga Israelita, pamayang gabi, mapapatunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Egypto. At bukas ng umaga makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan, narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanya. Laban sa kanya, sapagkat tuwing gagawin niyo ito, ay sa kanya kayo nagreklamo, hindi sa amin. Dinutong pa ni Moises, mamayang gabi, bibigyan niya kayo ng karne, bukas ng umaga ay tinapay ang ibibigay niya sa inyo. Hanggang gusto ninyo, iyan ang sagot niya sa inyo. Ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa kanya, hindi sa amin, sapagkat sino ba kami para pagreklamuhan ninyo? Purihin ang Panginoon. Sabi ko, masarap sa pakiramdam sa isang leader na pag may nagre-reklamo pala, hindi naman ako dapat masaktan. Kasi hindi kayo sa akin nagre-reklamo, kundi sa Panginoon. Kaya pala ang Panginoon, pag
nagbigay ng isang, sa isang area, isa lang ang kinakausap niya. Kasi pag kinausap niya lahat, baka magtalo-talo. Ganito yung sabi, paano kung mahina yung pandinig? Ang sabi ng Panginoon, ganito. Hindi yan sabi sa akin ganito. Ay kung lima kaming kinausap, walang mabubuo. Kaya pala, sabi nga ni Kemar kanina, nasa disco natin, talagang isa lang talaga. Isa lang yung kinakausap niya para maghayag sa lahat. Ito yung pala talaga ang katotohanan. Kaya pala hindi lahat. Kasi kung lahat nga naman, ay halimbawa, ang isang building ay walang pinaka-engineer o walang pinaka-architect na hahawak. Lahat, kanya-kanyang disenyo, baka mayari yung building, hindi alam kung paano mayayari yun kasi hindi alam kung anong gagawin. Diba? At saka sa paggagawa, yung mga, sabi nga kay Magdalena, yung mga laborer, wala yan silang alam. Sila susunod lang. Magtatrabaho sila kung ano yung iniutos sa kanya, magtatrabaho lang sila at mayayari yung building. Saka lang niya malalaman pag nayari na. Hindi lahat nakakaalam lang talaga yung tatlo, sabi nga ni Kuya Mar, yung architect, yung engineer, at saka yung foreman. Pinapatrabaho ng foreman, alam ng foreman kung ano yung mabubuo doon. Pero yung lahat ng laborer, hindi niya alam kung ano yung mabubuo doon. Malalaman lang niya, ganito pala ito, ang ganda pala ito nung mabuo na. Doon lang niya malalaman. Kaya sa bawat isa po sa atin, kung tayo kung lahat ay magkakaisa at lahat ay sumusunod sa Panginoon, mabubuo po ang isang magandang building. At yun po yung gusto ng Panginoon. Sabi nga tayo ay may kanya-kanyang bahagi. Merong paa, merong kamay, merong mata. Subukan mo kung yung mata ay naandun, yung tainga naandun, yung kamay naandun. Anong matatawag? Tao pa ba yun? Ba hindi na matatawag, hindi magagamit, hindi pakikinabangan kung hindi nagkakaisa. Diba? Kaya, sabi niya rito, ang nagre-reklamo kayo hindi sa akin, kundi sa Panginoon. O sa bawat ginagawa po natin, napakahalaga po na meron tayong sinusundan. Sabi ko nga, hindi ka magiging isang magaling na pinuno kung hindi ka marunong di ba yung estudyante? Yung magagaling na estudyante, kaya sila nagiging matalino kasi mahal sila ng teacher nila. Kasi kaya sila minamahal, kasi masunurin sila. Kung lahat ng sinasabi ng teacher, sinusunod. Diba pansinin mo, kahit hindi masyadong matalino yung bata, pag malikit sa teacher niya, may ribbon niya. Meron yung award. Merong award niya kahit hindi siya masyadong matalino. Kasi sumusunod. Kasi napakahalaga po yung pagsunod. Kahit matalino ka, kung hindi ka sumusunod, hindi ka magiging first honor sa school nyo. Kahit sabihin matalino ka pa. Kasi pili kang gawa ng paraan ng teacher na bumaba ka sa ibang mga grades, sa ibang mga subject ninyo. At pili niyang taasan. Kaya sabi ng Panginoon, kung sino ang gusto kong pagpapalain ko. At walang iba kundi yung sumusunod sa Kanya. Siyempre yung sumusunod sa Kanya, yun ang pagpapalain ng Panginoon. Yun ang Kanyang bibigyan ng malaking pagpapala. Salamat sa Panginoon dahil sabi mo nga, itong mga nakaraang aking mga prayer talagang, sabi ko, Lord, ano ang next na hakbang ngayong taon? Pinabuksan sa akin ng Panginoon itong lugar na ito. Sabi niya, anak, magtiwala ka lang sa akin. Ngayong taon, itataas na natin ang templo at aayusin na. Palalakihin natin. Alam ko sa Panginoon, alam ko ibibigay ng Diyos. Kaya nagpa-practice na ako magbarong. Tuwing linggo magbabarong na ako. Kasi ito yung palatandaan. Puritin ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Alam ko, ang pagpapala ng Panginoon hindi magkukulang pag tayo po'y nagiging tapat sa Kanya. Bibili na rin ako ng medyo mataas-taas na takaw na sapatos para medyo kumanon. Salamat sa Panginoon. Ganda ng instruction kanina ni Kuya Mar na dapat yung plano ng Diyos ang nasusunod. Kasi pag plano lang ng tao, baka nga, okay na to, ganito lang. Kasi wala tayong, yung standard natin, kung ano lang tayo, yun yung standard natin. Pero yung iba yung standard ng Diyos. Anak, ito ang gawin mo. Huwag yung kasukat lang sa'yo, ikaw lang mapapasok dyan. Kaya yung standard ng Panginoon, yun po dapat ang ginagawa natin. At wala pong ibang standard ang Diyos, kundi ang Kanyang salita. Ito po dapat ang lahat natin sinusundan. Ito dapat yung ating, nandito dapat tayo nakaalay sa Kanyang salita. Para ang lahat na ipinagagawa ng Panginoon, ating pong magawa.
Sabi ko nga, yung tagumpay natin, makukuha mo ito sa Panginoon. Huwag kang mag-alala sa mga gusto mong gawin, sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Pag pinagkatiwala mo ito sa Diyos, kaya niya itong ayusin. Kaya niya itong gawin. Salamat sa Panginoon dahil nung nakaraan nga, nag-drive nga ako nung 4 years bilog-log. Pinatid yung mga bata sa school. Sabi ko, iba pala pag malaki yung dinadrive mo. Ibang ang pakiramdam pag malaki yung dinadrive mo. Kasi umiiwas yung maliliit. Kaya pala yung malalaki, parang maliit lang, parang ang dali lang ng daanan. Kaya pala yung malalaking truck, di ba? Kahit masikip dumadaan, nakakagaan sila kasi umiiwas lahat yung malalaki. Ay yung maliliit, pag dumadaan yung malaki, iba yung truck na malaki, pag umiwas, superbato yan, tabihan lahat ng maliliit. Kasi dadaan yung malaki. Pag dumaan ka kasama mo ang Diyos, tatabi ang maliliit. Tatabi po ang maliliit. Kasi palalakihin ka ng Panginoon, aayusin ka ng Panginoon, pagagandahin ka ng Panginoon. Noong una, ang dinadala ko lang naman, bike lang naman ang kaya kong i-drive. Hanggang sa motor. Tapos, ngayon nakapag-drive na ako ng malalaking sasakyan. Purihin ang Panginoon kasi ang Diyos po ang maglalagay sa atin sa tamang nating kalagyan. Kaya yung dakilang plano ng Diyos, dapat yun ang masunod. At masusunod po yun pag nandito tayo sa Kanyang salita. Ito po yung ating pinaka-blueprint. Dito po dapat tayo susunod sa Kanyang salita. Lahat po ng mga bagay ngayon ay mangyayari pag ang Panginoon ang sentro ng ating buhay. Pag tayo po ay maging pure sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi na yung kailangan pang humili, ibibigay ng Diyos. Yan po ay napapatunayan ko sa lahat ng aking ginagawa sa paglilingkod sa Panginoon. Talagang sabi ko nga, huwag tayong matakot. Yung takot lang po kasi kung minsan ang nagpapahina sa atin, nagbibigay sa atin ng kumbaga na ibabagsak tayo dahil doon. Pero pag hindi ka natatakot at ang Panginoon yung sinusunod, mararanasan mo po ang pagpapalang gusto ng Panginoon. At yan po ay mararanasan natin hindi lang dahil sa ikaw yung nananalangin, ikaw yung gumagawa, mararanasan mo yun dahil mayroong taong tumutulong sa iyo. Para mararanasan mo yung mga bagay na yan. Ang sabi ko sa Exodo chapter 17 verse 10 hanggang 16, sabi po rito, sinunod ni Jose ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman kasama ni Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa naman, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises, kaya si Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nila ang pataas ang mga kamay nito. Hanggang sa lumubog ang araw, dahil dito'y natalo ni Josue ang mga Amalekita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang mga pangyayari nito upang hindi ninyo malimutan at sabihin mo naman kay Josue na lilipunin ko ang mga Amalekita. Nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya itong si Yahweh ang aking watawat. At sinabi niya sa mga tao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh. Patuloy niya tayo pangungunahan sa ating pagkikipaglaban sa mga Amalekita. Purihin ang Panginoon. Kung mapapansin po natin, nung nakikipaglaban sila, Josue sa baba, minsan natatalo sila pag nakita nila, siguro tumitingin sila sa taas, ang bihira ng tatlong ito. Andyan lang sa taas. Nakataas ang kamay, dapat bumaba na lang sila dito para tulungan kami. Kasi natatalo kami. Pero mapapansin mo ron, na habang nakikipaglaban sila sa baba, at bumababa yung kamay ni Moises, natatalo sila. Pero pag nakataas yung kamay ni Moises, nananalo sila. Makikita po natin na hindi lahat ng laban natin tayo ang nagpapanalo. Hindi lahat ng ginagawa natin nagtatagumpay tayo dahil sa atin. Kaya po tayo nagtatagumpay dahil mayroong nananalangin dun sa taas para sa atin. Hindi po ang lahat ng tagumpay natin gawa natin at tayo ang mayroong masasabi, ako ang gumawa kaya ako nagtagumpay. Kaya ka nagtatagumpay dahil mayroong nakataas ang kamay nananalangin para sa inyong tagumpay. Napakahalaga po na alam natin na ang Diyos po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Pag hindi po tayo tumingin sa Kanya, sabi ko nga, sino ba ang humuhubog
sa mga leader. Di ba yung mga mentor nila, yung mga matataas sa kanila, si ang bababa, idadalhin sa iyo yung mga ano para ikaw ay maging matalino. Kasi kung sa kaalaman mo lang, katalinuhan mo lang, baka hanggang dyan ka na lang. Kung ano lang yung alam mo, dyan ka na lang magpaikot-ikot kasi walang nagmi-mentor sa iyo. Tayo po, kahit narito tayo sa lugar na ito, mayroon po tayong malataas na leader na nananalangin araw-araw din para sa atin. Yung tagumpay natin, hindi natin piling sabihin tayo ang may kagagawan. Ang lahat ng yan, lahat ng tagumpay po, mayroon pong mga nakatutulong sa atin para tayo magtagumpay. Kaya po, napakahalaga yung pagkakaisa, yung pagtutulungan. Napakahalaga po na tayong lahat ay mayroon pong tinitingnan leader. Kasi yun po yung magbubuo sa atin. Kaya nga sabi nga kayo, talagang yung kinakausap yung leader, sinasabi sa kabuuan. Pag wala pong leader, may hirapan po talagang maging maayos ang isang samahan. At yung pong leader, yun yung, pag pinakikinggan mo yung sinasabi niya at sinusunod mo yun, mangyayari sa iyo yung kalooban ng Ama. Kasi nga, ang sabi ng Panginoon, ang sumunod doon sa aking inutusan ay ako ang sinunod, hindi siya. So pag sinabi niya, yun ay galing sa Panginoon, at pag sinunod mo yun, ikaw ang pagpapalain ng Panginoon. Ikaw ang bibigyan ng Panginoon ng mga pagpapala. Sa ating pong tagumpay sa buhay, lagi natin ilalagay sa puso natin na hindi lang ito dahil sa atin. May mga tao ginagamit na nanalangin para sa atin. At ang pinakamahalaga po yan, walang ibang special na nanalangin sa bawat isa, kundi ang leader. Tayo sa ating tahanan, sino ba ang nananalangin sa buong pamilya? Ang tatay. Kahit hindi humiling ng panalangin ng kanyang mga anak, gabi-gabi, araw-araw ay pinapanalangin niya. Sa totoo lang, kahit siguro sino sa ating magulang, pagdating sa mga anak natin, lahat ipinapanalangin natin yan. Sa umaga, pagising natin, ipinapanalangin natin. Sa gabi, bago matulog, pinapanalangin natin. Kasi gusto natin magtagumpay siya. Tapos, ginagayad natin siya. Tayo po sa ating pananalangin, sa ating ginagawa, ito po yung pinakagayad natin. Kaya sabi ko nga, pag leader ka, tulog na yung kasamahan mo, ikaw hindi pa tulog. Diba sa ating tahanan, bilang ikaw magulang, tulog na yung mga anak mo sa kapalilipot. Diba? Kung hindi mo mabuksan yung pintuan, sisilip ka. At ililihans mo pa sila. Sisilipin mo sila, yung mga anak mo tulog. Tinitingnan mo pa sila. Naalala ko kami nun, marami kami. Pagpasok ng nanay namin sa higaan namin kasi wala kaming kwarto malaki lang, sunod-sunod. Binibilang kami kung sino ang wala. Minsan, hinahawakan kasi mayroong madaya, nilalagay lang ng una, yung pala nasa sayawan na. Pumunta na ng sayawan. Lalagyan lang ng unan yung kumot. Akala, nandun, pag binilang, kumpleto, yung pala, wala. Yan, hinahawakan pa yan. Para masiguro, may mga kumot na dinadaanan, yung mga pampinsa ko, yung bahay ng nanay ito mataas. May mga kumot yan na dinadaanan. Tapos, pag sinilip itong lola namin, andyan lahat. Pero totoo lang doon sa plaza, nanonood na. Kasi may curfew kami, ganung oras dapat nandun na pag kami sa lola namin. Pag wala na, una na yung nandun nakatalukbong, nandun na lahat sa labas. Diba? Nandun na sa plaza, nanonood na, nakikipagsayawan na. Kaya binibilang yan. Binibilang, diba? Yung ganda yung mga magulang. Kaya nga, nung una sabi ng magulang ko, pambihira, hindi ako nakatulog magdamag kasi wala ka. Parang iniisip-isip ko lang, bakit naman? Ano naman ang problema rin? Totoo yun, nalalaman mo yung pag ikaw ay magulang na. Hindi ka rin makakatulog pag wala yung anak mo. Ha? Kaya sa atin po, bakit po gusto ng Panginoon na tayo ay maging maayos? Na tayo maging isang mabuting tao, masunurin, alam ang ginagawa. Kasi gusto ng Panginoon na tayo ay magtatagumpay. Gusto ng Panginoon tayo maging pure. Tayo maging pure. Salamat talaga ako sa mga anak ko walang nagkagano. Walang kasi yung aming bintana nilalagay ko ng rihas. Sa pintuan ko pintuan ako nakatulog. Wala sa kanilang ganun. Kundi ng Panginoon. Kasi kaya nga yung mga yan, hindi siguro nakaranas ng sayawan yun kasi bahay, school, simbahan lang sila.
Ay, yung panahon kasi namin ay talagang yun yung, ano yun eh, yung ritual. Yun talaga yung buhay nung una. Kaya yan kasi iba na. May mga cellphone na, kaya pag tinignan mo na sa kwarto lang yan. Masaya nung Kaya salamat sa Panginoon. Alam mo tayong lahat nagnanais tayo na magawa natin mabuting tao ang ating mga anak. At yun po ang pinakagusto ng Panginoon. Tayo ay maging pure. Tayo ay talagang katanggap-tanggap. At pag nangyayari po yung mga bagay na unang natutuwa ang Panginoon. Natutuwa ang Panginoon na ang kanyang mga anak ay nagiging pure talaga yung kanilang pagiging anak niya. Sa atin, kasi tayo po talagang anak ng Panginoon, may karapatan tayo sa lahat ng yaman niya. Kaya hindi tayo dapat mangamba na ay baka maubusan ako. Hindi tayo maubusan. May nakalaan sa bawat isa sa atin. May nakalaan ng Panginoon. Isipin mo sa lugar na ito, may nakalaan pala ang Diyos. Sino ang magkakakala na dito magkakaroon ng gawain na ganito? Sabi ng Panginoon, palalakihin natin yung templo ko dyan. Kaya nililians ko na yung kabila. Kasi for sale na eh. Diba? Pwede kasi natin itong gawin na ayusin lang sa taas, saka na sa tatanggalin pag tapos na lahat yung buong buo hanggang dito. At ang bala ko nito, yung sa baba yung pulpit niya, tapos ganun siya, tapos may second floor pa ganun. Tapos para marami siyang laman. Talagang ano siya, meron akong design na maganda na ganito pa lang. Sa baba yung pulpit, para yung mga ganyan lang yung tingin ng mga nanonood. Tapos talagang, sabi ko lang, pangarap ko kasi Panginoon, sabi ko gusto ko yung kulog na kulog ba, yung walang sounds na lalabas. Kasi sabi ko, Panginoon, gusto ko magkaroon ng worship na 24 hours. Yun talagang, kung ayaw mo na, nilabas ka na muna, kung hindi mo na kaya, pero 24 hours non-stop na awitan. Na para yung talagang presensya ng Panginoon, ramdam na ramdam mo na bawat papasok na tao may karamdaman na niyang biglang tumatayo dahil sa presence ng Panginoon na kanilang nararamdaman sa loob ng templo ng Diyos. At sabi ko, Panginoon, lahat ng taong darating dito na mayroong ipapanalangin, Panginoon, bibigyan mo ng kasagutan. Sabi niya, anak, purihin mo ako ng sagad-sagad, ibibigay ko ang gusto mo. Kaya Panginoon, sabi ko, gagawa kami, aayusin namin ang aayusin ko. Kaya sabi ko, Lord, yung pagpapala mo, Panginoon, sa iyong mga anak, ipagkaloob mo na. Kasi ang ganda ng gano'n na yung pupunta tayong lahat dito, tapos meron tayong sariling kusina, pakakain, mag-worship na naman dito sa loob. Tapos bigla lang bumapatak yung malalaking blessing. Bigla lang ang lalaking blessing na tatanggap paglabas mo sa tahanan mo, paglabas mo sa templo. Parang bigla lang may pumupunta sa'yo na magbibigay ng blessing. Yung business mo biglang umaangat. Hindi mo alam kung paano nangyayari. Kasi yung presensya ng Diyos nasa iyo. Pag yung presensya ng Panginoon nasa iyo, nagiging pure ka. At pag tayo po ay nagiging pure, ang daming naghahangad sa iyo. Ang daming gustong bumili sa iyo. Ang daming nag-uupir sa iyo ng malalaking halaga. Ito, sa akin ka na. Ito, kasi nakikita sa atin, nagkikinang tayo, nakikita sa atin yung pagiging pure at ang daming taong gustong kumuha sa atin. Ang daming gustong mag-imbis ako kay Brad kasi nakikita ko yung buhay niya, umaangat siya. Nakikita ko yung buhay niya na talagang namumuhay siya bilang anak ng Diyos. Ang dami kong mag-iimbis para ikaw ay maging matagumpay, mayaman, dahil ikaw ay pure. Pag pure po tayo sa harapan ng Panginoon, lahat po ng kayamanan, lahat po ng kailangan mo, mararanasan at mararanasan mo ito. Sabi ko nga, walang ibang piling gamitin ang Panginoon ng mga tao kundi ang tunay ng mga anak. Yung mga pure. Ito po ang dahilan kung bakit gusto ng Panginoon tayo maging pure na talagang yung puso natin. Pag tayo po ay nag-worship sa Kanya, nililinis natin ang ating mga sarili at talagang yung banal na presensya ng Panginoon na nananahan sa atin. Isipin mo kung mga tatlong ganito malaki yung area. Tapos, yung sounds, napakalakas pero wala nakikinig sa labas. Dito lang sa loob. Tapos talagang nag-worship ka, talagang umiiyak ka. Saan pa kaya? Ano pang problema ang pwedeng magawa ng kaaway? Wala na silang magagawa. Lahat ng banggitin mo, mangyayari at mangyayari. Kasi nasa presensya ka ng Diyos. Sabi ng Panginoon, yung ginawa ko, magagawa yung masigit pa rin. Kaya kong bumuhay ng patay.
pag ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa iyo. Ano pa ba ang hindi mo kayang gawin? Ano pa bang yaman ang pili mong hindi ma-attract? Kung ikaw ay nagliliwanag, ikaw ay kumbaga nandun, nagkikinang ka, napakataas ng makauring gold mo. Pag mataas po ang uri ng gold, ang nagmamahal ay mga bilyonaryo at bilyonaryo. Pag gano'n na ang uri ng ating pananampalataya, gano'n na ang uri ng ating pagiging anak ng Panginoon, pagiging Kristiyano, ang dami pong blessing ang gustong pumasok sa iyo. Ang gustong mag-invest sa iyo, ang daming taong pupunta sa iyo para sabihin, gusto kong mag-invest sa iyo. Gusto kong sumama sa iyo. Napakarami pong pagpapala ang kayang makamit sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa Panginoon. Pag tayo po ay naging pure. Pero pag hindi po tayo pure, sabi ko nga, walang taong maghahagad sa iyo. Walang taong gustong makisama sa iyo. Kasi, paid ka rin. Pag paid tayo, sinong lalapit sa atin? Eh hindi tayo piling pagkatiwalaan. Kahit maliit na bagay, hindi tayo piling pagkatiwalaan. Sino magbibigay sa iyo ng malaking bagay, malaking halaga? Pero pag tayo ay naging pure, hahanapin at hahanapin ka. Papansinin mo sa mga isang company, pag may nakitang tao ng magaling, tapat sa tungkulin, inaangat sa pwesto, sinasabi ng may-ari, huwag kang alis sa akin, huwag ka alis sa akin, taktakuin yung sweldo. Tagdagan ko ang yung sweldo, huwag ka lang alis sa akin. Ikaw, magpapagkatiwalaan, mabuti ka tao. Paggawa ang bahay, iyo, sasakyan, bigay kita. Bibigyan ka ng lahat. Lahat ng people ibibigay sa iyo. Kasi malaking kawalan ka sa kanila. Napakalaking kawalan mo. Pag ikaw ay pure, tapos hindi ka nila papansin. Yung gold po, pinag-aagawan ng tao. Sabi ng Panginoon, pag kayo ay pure, hindi pa kayo sa gold. Kaya pag tayo po naging pure ang ating paglilingkod sa Panginoon, hindi basta yaman ang bibigay ng Diyos. At ang naglilinis po niyan ang presensya ng Panginoon. Ang sabi ko sa Exodus chapter 33, verse 14 to 17, sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan, sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito, sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami na iba sa lahat ng mga bansa. Sige, gagawin ko ang hinihiling mo sapagkat ako'y nalulugod sa iyo at kilala kita, sabi ni Yahweh. Lahat ng hinihiling natin ibibigay ng Panginoon pag tayo po ay kilala ng Diyos. Pag tayo po ay kilala ng Panginoon, ibibigay ng Panginoon. Ang sabi niya, sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Sasamahan tayo ng Panginoon at bibigay ng Panginoon ng kapayapaan sa atin. Napakasarap po pag meron kang kapayapaan, di ba? Parang kasi pag may kapayapaan ng tao, parang lahat ng yaman nasa iyo. Kasi, ang sarap ng pakiramdam mo, wala kang, hindi ka nag-aalala sa mga lahat ng mga bagay. Kasi ito ay pinagkatiwala mo sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, ibibigay niya yung Panginoon dahil kilala ka ng Diyos. Napakahalaga po na kilala tayo ng Panginoon. Sabi ko nga, pag alam mo ang language ng Panginoon, magkakaunawaan kayo agad. At patuloy mo itong malalaman pag tayo po ay patuloy na nananalangin, patuloy na tumatawag sa Panginoon at yung pag-uusip, napakahalaga po talaga yung pag-awit sa Panginoon. Alam mo, kahit ako ay yung boses ko ay pansolo lang, pero hindi ako naiiyak umawit sa Panginoon. Pansolo lang, pang-kwarto, ang mga area lang na ako lang, solo lang. Ganun lang awit, pero ang sarap umawit sa Panginoon. Pag natuto po kayo umawit sa Panginoon, natuto kayo umiyak. Mahirap umiyak sa Panginoon na hindi ka umaawit. Iyak ka kaagad, magugulat ang Diyos. Iyak ka kaagad, ano bang hiling? Ayun, dapat umawit ka muna para pag naramdaman mo na yung banal na Espiritu, luluha ka na. At yung luhang yun yung magtatanggal ng yung mga hinanakit sa puso mo. Ang sarap ng pakiramdam pag umaawit ka na. At kung Panginoon, ako kasi pag umaawit talaga sakit lang, ramdam ko agad.
Lalo pag may mga kalapit ako na ngumingiti-ngiti, alam ko na yun eh. Ang sarap ng pakiramdam. Kaya matuto kang umawit sa Panginoon. Kaya sabi ko itong area dito, gusto ko talaga yung walang sounds na lalabas para pag umawit tayo dito, tayong lahat. Sabi ko nga sa kay Pastora, sabi ko, pangarap ko yung maging makapagsulit kahit minsan lang. Kasi nangyari na yan sa akin doon sa may bulo. Wala talaga magpapakanta, ako ang naging sulitin. At talagang lahat kumakapit. Kumakapit talaga sila. Talagang naramdam nila para ka umaalog yung area. Walang iba eh, walang choice. Ako rin ang kasi maliit lang na area yun, pero pinupunta namin. Salamat sa Panginoon, no? Talagang tayo patuloy na binibigyan ng Panginoon ng katalinuhan. Sabi pang hamon po ng Panginoon ngayong umaga, tayo po ay maging pure. Maging pure po tayo sa paglilingkod natin sa Diyos. Yan po ang kanyang hinahangat sa atin para makamit natin ang lahat ng kailangan natin sa buhay. Sabi niya rito, sige, gagawin ko ang hinihiling mo sapagkat ako'y nalulugod sa iyo at kilala kita. Sabi niya. Gagawin po ng Panginoon ang lahat ng gusto natin pag tayo po ay kilala ng Diyos. Subukan ninyo lagi kayong manalangin sa inyong kwarto, umawit kayo. Huwag kayong mahiyang umawit. Umawit talaga kayo sa Panginoon, makaharap kayo ng kakaibang pakiramdam sa inyong puso. Magaan, masarap sa pakiramdam, at kung mayroon kang may mga kaunting mga nararamdaman, natatanggal. Dahil ang sarap ng pakiramdam. Sabi mo nga, ang kaaway kasi hindi yan tumitigil. Isipin mo, yung pa ako, hindi ako makatalo ng sagad-sagad kasi siguro sabi niya, dapat kontrolin ko ito. Pero wala siyang magagawa. Kasi alam ko hindi siya magtatagumpay. Kaya, yung pa ako, pag itinatalong ko, hindi masakit. Hindi siya tulad ng iba na pag tumalong masakit. Hindi siya masakit pag tinatalong ko. Kaya, nakakatalong pa rin ako. Alam ko na tayo-tayo ng pinapagaling ng Panginoon. Kasi siyempre, mag-aakit ako sa aeroplano eh. Aakit ka pataas, mahirap pag ano. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Dahil alam ko, tayo po ay patuloy sasamahan ng Panginoon para mag-ibig. Tayo rin manalangin. Father God, salamat Lord sa kaputihan mo sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, at patuloy mo kami samahan palagi, Lord. Gawin mo sa amin, Panginoon, na maging pure kami ng mga anak mo, Panginoon. Maranasan namin, Panginoon, yung pagiging pure, Father God, na maraming naghahanap, maraming tao gustong lumapit sa amin dahil nakikita sa amin, Panginoon, ang pagiging tunay na lingkod mo, Ama. Salamat, Panginoon. Gawin mo rin masunurin ang aming mga puso, Father God. Gawin mo kami, Panginoon, mapagmahal sa lahat ng iyong pinagagawa. Salamat po, Ama. Pagpalain mo ang iyong mga anak, Panginoon, sa umagang ito. At kung mayroon, Panginoon, may karamdaman, pagalingin mo, Father God. Salamat po, Ama. Ito ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.